Papasok sila sa silid at mapapansin mo kahit hindi mo alam kung bakit. Walang palabas na tawa, walang pasikat na kasuotan, walang desperadong pagtatangkang mapansin. At gayon pa man, kinukuha nila ang atensyon ng lahat. Karamihan sa mga tao ay nagpe-perform. Malakas magsalita, pilit na nagpapapansin, pilit na pinapakita na may halaga sila. Pero ang mga upper class introvert, nasa ibang frequency sila. Ang presensya nila ay hindi nag-aanunsyo sa pamamagitan ng ingay. Ito ay nararamdaman sa mga subtle flickers. Yung kurba ng manggas, yung bigat ng titig, at yung maingat at kalmadong postura. Mapapansin mo sila pero hindi mo sila mahahawakan. Hindi mo sila mahuhuli. Hindi mo sila kayang angkinin. Narito ang katotohanan ng bihirang aminin ng iba. May isang hindi nakikitang kodigo. Isang hanay ng mga ugali, estilo at kilos na hindi sumisigaw pero bumubulong. May kontrol ako. Hindi ako madaling galawin. Hindi ako katulad ninyo. Number 1. Damit na nagsasalita ng walang mga salita. Ang upper class na mga introvert ay hindi nagsusuot ng logo. Hindi nila kailangan. Ang kanilang power ay nasa subtlety. Simpleng dress na dumadampi sa balat na parang lihim. Scarf na dumadaloy ng walang ka-effort. Coat na pinutol sa eksaktong perfection. Naiintindihan nila ang wika ng mga tela, tekstura at hiwa. Hindi ito tungkol sa pagiging expensive. Tungkol ito sa intensyon. Manggas na sakto sa pulso, pantalon na nakatupi ng tahimik, banayad na drape ng blazer na nagpapahiwatig ng galaw at dignidad. Hindi sila sumusunod sa uso dahil ang uso ay nagpapasikat. Sila ay kumakatawan sa katatagan dahil ang katatagan ay nagpapakita ng kumpiyansa. Pumupuno ang ibang tao ng espasyo gamit ang mga patterns, pangalan ng mga brands at matitingkad na kulay. Pinupuno naman ng mga upper class introvert ang espasyo gamit ang kawalan. Bawat pagpili ay maingat, muted tone, subtle na tahi, isang invisible na alignment. Isinusuot nila ang kapangyarihan at nararamdaman ito ng marami bago pa man sila magsalita. Bumubulong ang kanilang damit. Narito ako, sigurado ako, hindi ko kailangang patunayan ang anuman. At gayon pa man, ang kanilang pananamit ay unang senyales pa lang ng mastery. Hindi mo napapansin ang subtle na paraan ng pagkuha nila ng espasyo sa ilalim nila. Number 2. Sapatos na nagpapakita ng otoridad. Pansinin kung paano sila gumalaw sa sahig. Mga sapatos na pinapakinis pero hindi marangya, minimalist, timeless, walang dudang intentional. Walang mga neon sneakers na sumisigaw ng tignan mo ko. Walang mga heels na humihingi ng atensyon. Isang sapatos lang na may mensaheng akin ang espasyong ito. Bawat hakbang ay maingat. Hindi nagmamadali ang mga upper class introvert. Hindi nadadapa. Hindi sumusunod sa karamihan. Ang iba ay tumatakbo para magpahanga. Sila ay sumusukat at dumarating sa sarili nilang mga terms. May halos hindi napapansing ritmo sa kanilang lakad. Isang kontroladong cadence na nagpapalabas ng pasensya at tahimik na kapangyarihan. Ang sapatos ay higit pa sa proteksyon sa paa. Nagpapakita ito ng presensya. Sinusundan nila ang otoridad sa subtle na paraan. Yung tunog ng takong na hindi malakas pero tumpak at banayad na leather sole na sumisipsip ng ingay pero nagiiwan ng marka sa perception. Ang makita silang maglakad ay parang masaksihan ang tahimik na command in motion. At kahit ang mismong presensya nila ay bahagi lang ng kwento, hintayin mong mapansin kung ano ang pinapayagan o sadyang hindi nila ipinapakita sa sarili nilang katawan. Number 3. Minimal na mga accessories, maximum na pahayag. Naiintindihan ng mga upper class na introvert ang magnetismo ng restraint. Isang sleek watch, isang cuff, simpleng pocket square. Ito ang kanilang mga tools. Hindi sila sobra. Hindi nila kailangan ng dose-dose ng bracelets o bulky rings. Isang elemento lang na maingat na pinili ay pwede nang mag-dominate sa buong eksena. Ito ang intentional understatement
at its finest. Ang iba ay mas pinipili ang kaguluhan. Iniisip na pag mas marami, mas maganda. Pero alam ng mga upper-class introvert na ang kaunti ay mas nakakaakit. Ang subtlety ay nag-iimbita ng curiosity, kumukuha ng atensyon nang hindi humihingi. Ang mata ng mga tao ay naaakit sa tahimik ngunit maingat na signal na hindi ko kailangang patunayan ang aking taste. Malinaw ito. At habang ang kanilang palamuti ay nagpapahiwatig ng mga nakatagong layers, may mas makapangyarihang bagay silang hawak na madalas ay hindi lubos na naiintindihan ng karamihan. Number 4. Katahimikan na malakas ang dating. Ang katahimikan ay isang sandata. Bawat salitang pinipili nila ay sinusukat ng mabuti. May bigat at malinaw ang intensyon. Ang mga ngiti ay pinipili ng maingat. Ang mga tawa ay sinasadya. Kapag nagsalita sila, nakikinig ang lahat. Hindi dahil sumisigaw sila, kundi dahil ang kanilang presensya ay humihingi ng focus. May mga katangiang ikinakabit ang mga tao sa katahimikan. Katalinuhan, kayamanan, hiwaga. Napagkakamalan nilang suplado o mailap ang isang estratehiya, pero may malinaw na paraan sa likod nito. Sa pamamagitan ng hindi agad pagtugon, sa pamamagitan ng pagpipigil, mas marami ang nakokontrol nila. Ang mga salita ay nagiging pera na maingat na ginagastos, hindi basta itinatapon sa hangin na parang mga konfeti. Ang katahimikan ay aktibo, binubuo nito ang perception, nagpapahiwatig ito ng mulat ako, hindi ako naaapektuhan, hindi ako nagmamadaling mag-react. At ang ganitong mastery ay nangangailangan ng panloob na ritual, yung mga maliliit na hindi nakikitang gawi na nagpapatibay sa aura ng kontrol. At ang mga pribadong routine na ito ay mas nagsasabi ng kwento kaysa sa mga salitang hindi nila binibigkas. Number 5 ang tahimik na kapangyarihan ng pribadong ritual. Bawat umagang may ini-enjoy na kape, bawat gabing may isinusulat sa journal, bawat playlist na iniaakma sa mood, nabubuhay sila sa sariling ritmo. Walang ipinapahayag, walang mga post sa social media, walang pagpapansin, tanging consistency lang. Ang mga ritual na ito ay nagiging invisible armor. Lumilikha sila ng realidad kung saan ang mundo ang tumutugon sa kanila, hindi sila sa mundo. Habang ang lahat ay alipin ng kaguluhan, walang katapusang mga notifications at reactive na pamumuhay, namumuhay ang mga upper-class introvert sa istruktura na tanging sila lamang ang nakakaalam. Hindi ito disiplina para magpakitang gilas. Disiplina ito bilang kapangyarihan. Ang mga invisible routines na ito ang nagbibigay sa kanila ng espasyo para mag-isip, mag-recalibrate at kumilos ng may precision. At kapag napansin mo ito, kahit ang pinakamaliit na sulyap, kilos o pagkiling ng ulo ay nagkakaroon ng bigat. Pero ang mastery ay hindi nagtatapos sa mga gawi. Umaabot ito sa isang bagay na kayang baguhin ang balanse ng pag-uusap sa isang iglap lang. Number 6, eye contact na parang estratehiya. Hindi sila natitinag, hindi sila sobra sa pagpapakita. Isang sulyap lang, isang paghinto lang at magbabago ang paligid. Ang iba ay naghahanap ng approval, validation o permiso. Pero ang mga upper-class introvert, wala silang binibigay. Sapat lang para makisali, pero hindi sapat para kontrolin. Bawat tingin ay kalkulado, bawat paghinto bago sumagot ay maingat. Ang matagal na titig ay nakakagulo, nakakaintriga o nagko-command ng atensyon. Ang mga mata ay nagiging negosasyon, tahimik na kontrata. Nakikita kita pero hindi mo ko kinokontrol. Ito ang sining ng selective visibility. Ang kanilang mga mata ay hindi passive. Ito ay mga psychological levers. Tahimik na humuhubog ng interaksyon ng walang salita. At kung akala mo ay kahanga-hanga na ito, susunod na ang paraan nila sa digital na mundo. Ibang level ng kontrol. Number 7, kontroladong presensya sa teknolohiya. Pansinin kung paano ginagamit ng mga upper-class introvert ang teknolohiya. Hindi compulsively, hindi bilang validation machine. Nagpo-post, nagsuscroll o sumasagot lamang sila ng may intensyon. Hindi sila pag-aari ng mga notifications. Sila ang pumipili kung ano ang karapat-dapat bigyang pansin. Sa kabilang banda, karamihan ay aalipin ng mga walang katapusang feeds at alerts.
Ang mga upper class introvert ay nananatiling untouchable, selective at kaakit-akit. Ang kanilang digital presence ay sumasalamin sa kanilang real-world demeanor, precise, restrained, at magnetic. Nagbibigay ito ng malinaw na mensahe. Hindi sila nakadepende sa external validation. Komportable sila sa sariling espasyo at ritmo. At lahat ng ito ay humahantong sa huling pinakakaakit-akit at untouchable na aspeto ng kanilang enerhiya. Number 8, hindi kita kailangan, aura. Hindi ito kayabangan, ito ay strategic self-possession. Hindi sila sobra sa pagpapaliwanag, hindi sila sobra sa pagbabahagi. Bawat galaw, bawat pag-uusap, bawat tawa o kakulangan nito ay kontrolado. Ang mga tao ay naaakit sa aura na ito. Curious ngunit hindi mapalagay. Sinusubukan itong i-decode. Ngunit narito ang katotohanan. Hindi ito kayang kopyahin. Ang kontrol, kariktan at hiwaga ay hindi palabas. Ito ay karanasan na tunay na pinagdaanan. Ang mga upper class introvert ay gumagalaw na parang agos. Tahimik na binabago ang social landscape habang ang iba ay nakikipagkompetensya sa ingay. Hindi sila humahabol ng atensyon. Gumagawa sila ng gravitational pull. Sinusubukan ng iba na kopyahin pero nabibigo sila dahil ang enerhiyang ito ay hindi estilo. Ito ay disiplina, self-awareness at invisible mastery na nagiging malinaw na kilos. Mapapansin mo muna ang mga maliliit na detalye. Malinis na kasuotan, simple pero commanding na sapatos, maingat na paghinto ng tingin na parang sinusukat ang silid ng walang panghuhusga. Obserbahan mo ang tahimik na ritual na sinusunod nila, ang maingat na katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang salita, ang subtle na dominance na hindi sumisigaw pero malinaw na naroroon. At gayon pa man, gaano mo man pag-aralan, hindi mo ito magagaya. Ang presensya nila ay hindi itinuturo, kinokopya o binibili. Ito ay tunay na naranasan, layered at malalim na in-internalize. Ang mga upper class introvert ay gumagalaw sa mundo na may tahimik na mastery na humuhubog sa espasyo, pag-uusap at perception. Madalas nang hindi mo alam kung bakit ka naaakit. Hindi sila naghahanap ng approval, hindi nagpapasikat para sa atensyon at hindi nakikipagkompetensya sa ingay. Ang kapangyarihan nila ay nasa self-possession at invisible strategy. At dahil sa tahimik na kumpiyansang ito, hindi sila kayang baliwalain, gaano man kabagal o kasatel ang kanilang pamamaraan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Maria Mudanayakage. Sabi niya, "Good evening Sir AP. May mga tao talaga na walang pakialam sa kapwa nila. Basta masabi at magawa nila ang gusto nila. Yan ang mga taong walang respeto, kaya nagiging bastos sila. Kaya nga nasa pinakamataas nilagay ang utak ng tao para makapag-isip at magamit ng tama. Dapat mag-set ng mga boundaries at tahimik na iwasan na lang ang mga ganyang tao. Thank you and God bless you always." Sabi naman ni Toycoms, "Mapagpalang gabi Sir AP. Exact definition ng silent sigma introvert, mensahe mo ngayon sir. Katahimikan ang sagot ko sa lahat ng hindi marunong rumespeto. Puzzled sila sa ganong behavior. Nakakatuwa silang pagmasdan, di nila malaman kung anong gagawin nila. Di mapakali at hindi nila kayang makipag eye-to-eye contact. Salamat ulit sa makabuluhang episode mo na to, sir. God bless us all." At ayon naman kay Jonathan Mariano, mas mainam na iwasan ang mga ganong klaseng tao na wala namang pakinabang sa buhay natin. Katahimikan at huwag imikan, lalo na ang mga machine gun ang bunganga. Masakit lang sila sa tenga. Salamat Sir AP sa bawat magagandang episode. God bless po. At shoutout din kila Marie D. Lightworker, Patterson Gals, Renante Damgo, Lorena Bintas, Lynette Bantolo, Annalyn Granada, Edmundo Jornadal Jr., Ramlat, Ira Colin Di Maranan, The Idol, Emma Villanueva, Cathy, Lone Survivor Diaz, Jola Short Video, at kay Vika Rus. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload.
Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.